Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 15 ng My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang biglang lumitaw ang hari ng mga elf sa harapan ng lahat, agad na nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Napatigil si Kilika, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang ama, ang pinuno ng lahat ng elf, ay dapat ay nasa mga hangganan pa, abala sa mga opisyal na gawain. Ama, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang hari ay kalmado, ngunit mahigpit ang titig. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng bigat at otoridad na agad nagpatahimik sa lahat. Kinailangan kong bumalik pansamantala sa palasyo, sagot niya ng malamig. Sabihin mo sa akin, Kilika. Ano ang nangyari habang wala ako? Pinilit ni Kilika na sumagot, ngunit agad siyang pinutol ng hari. Hindi mo kailangang magpaliwanag, wika nito sa malalim na tinig. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nakita kong hinamon mo ang lalaking iyon sa isang duelo. At natalo ka sa isang hampas lang. Ngunit hindi lang iyon. Nakita kong tinalikuran mo ang sarili mong salita, sinira mo ang kasunduan ng duelo, at umatake ka mula sa likuran, kasama ang iyong mga tauhan. Bilang isang kasapi ng marangal na pamilya, kahiya-hiya ang iyong inasal. Nanigas si Kilika, nanginginig sa harap ng galit ng kanyang ama. Itatanong ko ulit, patuloy ng hari, mas malamig ang tono. Ano ang sinusubukan mong gawin sa iyong kapatid na si Amelia? Ngunit imbes na sumagot, napuno ng galit si Kilika. Ang babaeng iyon. Hindi ko siya kapatid. Sigaw niya, bago pa man siya makapagsalita pa ay isang malakas na plak. Ang umalingaw-ngaw. Sinampal siya ng hari, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Napahawak si Amelia sa bibig niya, nagulat at nasaktan sa nasaksihan. Tahimik ang lahat, hanggang sa isang gwardiya ang sumigaw, mahal na hari. Si Prinsesa Amelia ang siyang naging malupit kay Prinsesa Kilika. Lumalim ang tingin ng hari. Kilika, ginamit mo ba ang mesmerism sa mga sundalo? Tanong nito ng mariin. Hindi sumagot si Kilika. Alisin mo iyan. Ngayon din, utos ng hari. Tumalikod si Kilika, at maya-maya ay nawala ang liwanag sa mga mata ng mga sundalo, palatandaan na tinanggal niya ang mahika. Napabuntong hininga ang hari, at hinaplos ang sentido niya. Kilika, labis akong nadismaya sa iyo. Pagkatapos ay humarap siya kay Amelia. Amelia, anak. Patawarin mo ako. Lahat ng ito ay nangyari dahil piniling kong ipikit ang aking mga mata. Amang. Mahina at may pag-aalangan ang tinig ni Amelia. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, lumipat ang tingin ng hari kay Akira, malamig at mapanuri. Ngayon, sabihin mo sa akin, wika niya. Totoo bang nais mong lisanin ang aming lupain kasama ang lalaking ito? Tahimik si Amelia, nakayuko. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Hindi maaari, mariing sabi ng hari. Bilang kasapi ng maharlikang pamilya, may mga tungkulin kang dapat gampanan. Alam kong nauunawaan mo yon. Tumahimik siya sandali bago muling nagsalita. Ngunit si Kilika ay natalo sa isang duelo kung saan nakataya ang iyong kalayaan. Isang pangakong tulad niyon ay hindi maaaring baliin. Kaya't nararapat lamang na ito ay mapanindigan. Pagharap niya kay Akira, nag-iba ang tono ng kanyang tinig. Lalaki. Iminumungkahi ko ang isang bagong duelo. Ha? Gulat na sabi ni Akira. Ama? Napasigaw naman si Amelia, hindi makapaniwala. Ang mga gwardiya ay nagbulong-bulungan. Kung mananalo ka, sabi ng hari, kahit ako bilang hari, ay tatanggapin ang kinalabasan. Natahimik si Akira, nagulat. Ibig niyong sabihin, lalabanan ko kayo? Hindi, sagot ng hari. Si Kilika ang muling magiging kalaban mo. Lalong lumaki ang mga mata ng lahat. Bakit pa? Tanong ni Kilika. Natalo na ako noon. Dahil minamaliit mo siya, mariing tugon ng hari. Naging kampante ka sa iyong lakas at doon ka natalo. Yumuko si Kilika.
Tama kayo, Ama. Kung gayon, dagdag ng hari, bilang pinakabihasang mandirigmang elf, ipakita mo ang karangalan ng ating dugo. Sa pagkakataong ito, ikaw ang kikilos bilang aking kinatawan. Tumuwid si Kilika at tumugon ng may kumpiyansa, opo, mahal na hari. Humarap muli ang hari kay Akira. Pumasok ka sa aming kaharian ng walang pahintulot, anya. Ngayon, ipakita mo ang iyong kakayahan. Depende sa resulta ng laban, malalaman namin kung karapat-dapat kang ituring na panauhing marangal o bilang isang kriminal. Pagkatapos noon, inutusan niya ang lahat na bumalik sa palasyo. Habang naglalakad, ramdam ni Akira ang malamig na titig ng hari. Ang hari ng mga elf. Parang may galit sa akin, naisip niya. Pero kung isipin, hindi ko siya masisisi. Isipin mo nga naman isang estranghero kasama ang anak niya. Samantala, naglakad si Amelia sa tabi niya, tahimik, bago bumulong, alam ko na. Nagulat si Akira. Ano raw? Alam kong hindi ako mahal ni Ama. Sabi ni Amelia sa tinig na halos pabulong. Binigyan niya si Kilika ng pagkakataon para sa rematch, pero hindi man lang niya pinakinggan ang kahilingan ko. Lagi niyang kinakampihan si Kilika. Dahil iba ako. Dahil hindi ko taglay ang anyo ng alinman sa kanila. Ako ang tinatawag nilang anak ng kapahamakan. Napatingin si Akira sa kanya, hindi makapagsalita. Totoo ba yon? O may dahilan pa siya na hindi ko alam? Bulong niya sa sarili, pagdating nila sa palasyo, hindi napigilan ni Akira ang mapanghangang tingin sa kaharian ng mga elf. Ang laki nito. Napakaganda, bulalas niya. Ngunit seryoso pa rin si Amelia. Akira, mahina niyang sabi, lahat ng naririto, ang mga ministro, maharlika. Mga tagapagsilbi ay nasa ilalim ng impluensya ng mesmerism ni Kilika. Ibig sabihin, lahat sila, kontrolado niya, tugon ni Akira, napakunot ang noo. Makalipas ang ilang sandali, humarap ang hari sa karamihan at idineklara, sa ngalan ng korona, pinagtitibay ko ang laban sa pagitan nina Prinsesa Kilika Rose Quartz at Oda Akira. Umalinggaw ang palasyo sa hiyawan ng mga taga-suporta ni Kilika. Tumitig si Akira kay Kilika. Akala ko inutusan ka ng hari na alisin ang mesmerism mo, tanong niya. Ngumiti si Kilika ng may kayabangan. May karapatan ka bang questionin ako, dayuhan? Ano bang alam mo? Hinugot niya ang kanyang espada. Si Akira naman ay kalmado lamang, nakahawak pa rin sa hawakan ng kanyang espada, ngunit hindi niya ito hinugot. Hindi ko gagamitin ang talim laban sa iyo, sabi niya. Bahala ka, sagot ni Kilika. Ngayong pagkakataon, ibibigay ko ang lahat. Itinaas ng hari ang kanyang kamay. Pagsimula na ang laban. Sigaw niya. Agad umatake si Kilika, mabilis ang galaw, at tumama ang kanyang espada sa pisngi ni Akira, nag-iwan ng manipis na hiwa. Napaigtad ang mga manonood at mumiti si Kilika, kumpiyansa. Dahan-dahang inabot ni Akira ang kanyang pisngi, tinignan ang dugo at bahagyang ngumiti. Ganon ba, sabi niya sa mababang tinig. Mas bumuti nga ang galaw mo ngayon. CJ. Tapusin na natin ito. Habang lalong tumindi ang tensyon at pinagmamasdan ng hari ang bawat galaw, nagsimula ang tunay na labanan, isang duelo na magpapasya hindi lang sa kapalaran ni Akira, kundi pati na rin sa ugnayan ng isang ama. Dalawang anak at sa dangal ng kaharian ng mga elf, at dito nagtatapos ang Kabanata 15 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng Kabanata 16 na? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.